The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees. He said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friend or your brothers or sisters or your relative or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang tunay na pagbibigay ay kapag ka ang iyong binibigyan ay walang kakayahang suklian ang iyong mga binigay. Ang tunay na pagbibigay ay kapag ka ang iyong binigyan ay walang kakayahang ibalik sa iyo ang iyong mga ibinigay. Kaya nga ba sa credo of stewardship, sinasabi natin, I will keep on giving even if others will not give. I will keep on giving even if others cannot give. Ibig sabihin, ang tunay na pagbibigay ay hindi naghihintay o ng kapalit o ng kabayaran. Ang tunay na pagbibigay, masaya ang nagbigay at masaya ang binibigyan. Kapag hindi masaya ang nagbigay, ibig sabihin, napilitan lang siya. Wala sa loob. Kung siya nagbigay, ang dami pang kasamang pasaring, ayan, tatamad nyo kasi. Banat kayo ng buto. O ayan, last na yan ha. Nagbigay ka, hindi ka man masaya. At dapat masaya din yung binibigyan. Sapagkat kung hindi masaya binibigyan, ibig sabihin, hindi na kailangan yon. Ibang hinihingi niya, ibang binibigay mo. Humingi siya ng pagkain binigyan mo ng toilet paper. Aba, wala pang laman ng tiyan Ano yan? Ngangat-ngatin niya. Hindi siya masaya. Hindi niya kailangan yan Ibang hinihingi niya. Ibang binibigay mo. Katulad ng pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, masaya ang nagmamahal at masaya ang minamahal. Kapag hindi masaya ang nagmamahal, ibig sabihin ay napipilitan lang siya. Para bang obligasyon lang na kung mabigyan ng pagkakataon, tatakasan niya yan. Hindi bukal sa loob Hindi galing sa puso yung pagmamahal, pwersado lang siya. Hindi siya masaya. Kung hindi masaya yung binibigyan, ibig sabihin, hindi yung kailangan niya. Ibang hinihingi niya, ibang binibigay, at ramdam niya na yung pagpapakita ng pagmamahal sa kanya hindi totoo Hindi wagas Hindi dalisay Maring ang pagpapakita ng pagmamahal sa kanya ay parang pagtakpan lamang ang mga pagkukulang at ang mga panloloko sa kanya. Kaya hindi siya masaya Ang tunay na pagbibigay, masaya ang nagbibigay at masaya ang binibigyan. Ang tunay na pagmamahal, masaya ang nagmamahal at masaya ang minamahal. Ang Diyos
masaya sa pagmamahal sa atin. Sapagkat siya ang Diyos ng pagmamahal. God is love. And He is happy when He keeps on loving and giving. Kaya ang Diyos, walang sawa yan sa pagpapakita ng pagmamahal sa atin. Ng Kanyang pagmamahal, ng Kanyang awa, ng Kanyang patawad, ng Kanyang tiwala. Kahit na hindi natin siya sinusuklian. At maring hindi sapat yung pagmamahal na binibigay natin sa Diyos. Hindi humihinto ang Diyos sa pagmamahal sa atin. Ganyang kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kanaway, yung bang mabuksan din yung ating mga mata. Makita na, oo nga pala, no? Mahal na mahal ako ng Diyos, pero kumisan, sinasayang ko lang pagmamahal ng Diyos sa akin. Ang daming biyaya na binibigay ng Diyos sa akin, pero sinusolo ko lang. Hindi ko binabahagi sa iba. Naging padamot ako. Sa ating papatuloy nitong banal na misa, hilingin natin sa ating Panginoon at sa ating mahal na Ina. Panginoon, mahal na Ina, salamat po at nakasimba ako ng manawag. Salamat po, narinig ko sa Ebanghelyo na kailang maging wagas ang aking pagmamahal. Hindi ko kayang suklian, Panginoon, ang dakilang pagmamahal mo sa akin. Ngunit sa aking maliit at simpleng paraan, sana ay mapakita ko rin na ako'y marunong magmahal at marunong din magbahagi ng mga biyayang binibigay mo sa akin.